Good morning everyone. Tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 21 September 2023. Pasensya na sa ingay ng electric fan. Oh, ingay talaga. Nandito na tayo sa 1 Samuel chapter 15. Ang pagpuksa sa Amalek at ang pagsuway ni Saul. Bilisan na natin guys. 1 Samuel chapter 15 verse 1, sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Kaya't pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Verse 2, ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko ang Amalek, tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilabas ko sa Ehipto. Verse 3, lusobin mo ang Amalek at lipulin silang lahat, wasakin mo ang lahat nilang ari-arian, at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamilyo at asno. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, pagkaganyang curses na, pagkaganyang patayin na, hindi ko na yan kinukuha. Mas kinukuha ko dito sa Bible yung mga positive lang talaga. Verse 4, kaya't tinipon ni Saul sa Tilaim ang buong hukbo ng Israel, nang bilangin niya ay umabot ito sa 20,000 mga kawal, bukod pa sa 10,000 buhat sa Juda. Verse 5, pinangunahan niya ang mga ito papunta sa lungsod ng Amalek. Nag-abang sila sa isang natuyong ilog na malapit doon, at verse 6, nagpasugo sa mga sineo at ipinasabi niya, umalis na kayo riyan, humiwalay kayo sa mga Amalekita para hindi kayo madamay sa kanila. Sapagkat pinagpakitaan ninyo kami ng mabuti sa aming paglalakbay mula sa Ehipto, kaya't umalis na ang mga sineo. Verse 7, sinalakay ni Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Abila hanggang sa Sur, sa silangan ng Ehipto. Verse 8, nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Verse 9, hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatuwang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi napapakinabangan. Itinakwil si Saul bilang hari. Verse 10, sinabi ni Yahweh kay Samuel. Verse 11, nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Verse 12, kinabukasan, maaga siyang bumangon upang makipagkita kay Saul, ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magtayo ng sariling monumento, at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Verse 13, sumunod siya roon, at nang makita siya ni Saul ay binati siya. Pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya. Verse 14, tinanong ni Samuel, ano itong narinig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka? Verse 15, sumagot si Saul, kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek, kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh, ang mga walang halaga ay pinatay namin. Verse 16, sinabi ni Samuel, tumigil ka, pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi. Okay guys, pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi. Ano iyon? Tanong ni Saul. Verse 17, sinabi ni Samuel, noong una napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon ikaw ang namumuno sa Israel, sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Verse 18, inutusan ka niyang lusobin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Verse 19, bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan kay Yahweh? Verse 20, sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh, pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin, binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Verse 21, ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka, at
baka at hindi namin pinatay kasama ng iba, sa halip ay inuuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa nalito ako pagbasa, ay higit sa haing taba ng tupa. Verse 23, ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pag matigas ang ulo nyo guys, ibig sabihin, mas maano pa kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun ang comparison. So, huwag patigas ang ulo. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Verse 24, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinaway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin, nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan, kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Verse 25, ngayon ay nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo na ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako'y makasamba kay Yahweh. Verse 26, sinabi ni Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Itinakwil ka na niya bilang hari ng Israel. Verse 27, tumalikod si Samuel upang umalis, ngunit hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit nito at napunit ang kapiraso nito. Verse 28, sinabi ni Samuel kay Saul, sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel at ibinigay na ito sa isang taong mas mabuti kaysa sa iyo. Verse 29, ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ng pag-iisip. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago ng pag-iisip. Verse 30, sumagot si Saul, nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito'y ipinapakiusap sa iyo. Bigyan mo ako kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at ng buong bayang Israel. Samahan mo na akong bumalik upang sumamba kay Yahweh na iyong Diyos. Verse 31, sumama si Samuel at si Saul na may sumamba kay Yahweh. 1 Samuel chapter 15 verse 32, pinatay si Agag. 1 Samuel chapter 15 verse 32, sinabi ni Samuel, dalhin dito si Agag ang hari ng Amalek. Mabigat ang mga paang humarap sa kanya si Agag at nanginginig na sinabi nito, siguro na may hindi ninyo ako papatayin. Verse 33, sumagot si Samuel, kung paanong nawalan ng anak ang maraming ina dahil sa iyong tabak, ang iyong ina naman ang mawawalan ngayon ng anak. At si Agag ay pinagputol-putol ni Samuel sa harap ng altar ni Yahweh sa Gilgal. Verse 34, pagkatapos nito umuwi si Samuel sa Rama, si Saul naman ay sa Gibeah. Verse 35, mula noon hindi na siya muling nakipagkita kay Saul, subalit ikinalungkot din niya ang nangyari kay Saul. Si Yahweh naman ay nanghinayang sa pagkapili niya kay Saul bilang hari. Pinapunta kay Jesse si Samuel. 1 Samuel chapter 16 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta na kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Verse 2, sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan ng pagpunta ko roon. Sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka kay Yahweh. Verse 3, aanyayahan mo si Jesse sa paghahandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo kung sino ang pahiran mo ng langis. Verse 4, sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya ay sinalubong na matatandang pinuno sa lungsod at nanginginig na nagtanong, sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito? Sa verse 5, oo, sagot niya, naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin ni
niya si Jesse at ang mga anak nito at inaanyayahan din sila sa paghahandog. Verse 6, na makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab, pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Verse 8, pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel, ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Verse 9, tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Verse 10, isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Verse 11, kaya tinanong ni Samuel si Jesse, mayroon ka pa bang anak na wala rito? Mayroon pang isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. Pinili si David. 1 Samuel chapter 16 verse 12, at sinundo nga ang anak na ito ni Jesse, siya ay makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata, at sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Verse 13, kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilokoban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon sumakanya na ang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Naglingkod si David kay Saul. Verse 14, samantala ang espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul, at sa pahintulot ni Yahweh isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Verse 15, sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, pinahihirapan kayo ng isang masamang espiritu galing sa Diyos. Verse 16, kung gusto po ninyo, ihanap namin kayo ng isang taong mahusay, tumugtog ng alpa. Kapag pinahirapan kayo ng masamang espiritu, patugtugin ninyo siya upang maaliw kayo. Verse 17, sinabi ni Saul, sige, ihanap ninyo ako. Verse 18, isa sa mga lingkod na naroon ang nagsabi si Jesse na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma, mahusay magsalita at magandang lalaki na sa kanya si Yahweh. Verse 19, kaya't nagpadala ng mga sugo si Saul kay Jesse at ipinasabi, papuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang pastol ng iyong mga tupa. Verse 20, ganoon nga ang ginawa ni Jesse, pinagdala pa niya si David ng isang sisidlang puno ng alak, isang batang kambing at isang asnong may kargang tinapay upang ibigay kay Saul. Verse 21, naglingkod si David kay Saul at nagustuhan naman niya ito, kaya ito ginawa niyang tagapagdala ng kanyang sandata. Verse 22, ipinasabi ni Saul kay Jesse, bayaan mong maglingkod ka sa akin si David, sapagkat napamahal na siya sa akin. Verse 23, at tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaliw, umalis sa kanya ang masamang espiritu at siya ay gumagaling. So hanggang diyan na lang guys, bukas na itong chapter 17. Bye everyone, God bless.